Talaga? Mas magaling? Kaya pala natalo ka lang niya noon. At isa pa, huwag na huwag mong ikukumpara si Larikson sa'yo dahil sa ugali pa lang, napakalayo na niya sa'yo. Kaya huwag kang umasa na sasama ako sa isang katulad mo. Dahil hindi ako pumapatol sa mga asal demonyo na gaya mo. Asik ni Magda na anumang oras ay handa niyang kalabanin si Pablo para maprotektahan ang kanyang sarili at ang kaibigang si Maylin. Tila nagpantig naman ang mga tinga ni Pablo nang marinig ang mga salitang yon. At dahil doon ay nanggigigil siyang lumapit kay Magda at mahigpit na hinawakan ang buhok nito. Ikaw na rin mismo ang nagsabi, magkaiba kami ni Larikson na yon. Kung kaya kanyang respetuhin, ako hindi. Gigil na saad ni Pablo at akmang halikan si Magda, ngunit buong lakas nitong itinulak ang bastos na lalaki at sinipa pa sa harapan nito dahilan upang mamilipit ito sa sakit. Wala nang sinayang panaoras si Magda. Agad-agad niyang hinila si Maylin palayo sa lugar na yon. Bilisan mo! Maylin! Takbo lang! Saad ni Magda na patuloy sa pagtakbo. Makaraan ng ilang saglit, sa patuloy nilang pagtakbo ay bigla na lang natalisod si Maylin, dulot ng kung anumang bagay na naapakan niya. Medyo malayo rin ang pagitan nila ni Magda. Umalis ka na, Magda! Iwanan mo na ako rito! Hayaan mo na ako! Iligtas mo ang sarili mo! Tumakbo ka na! Saad ni Maylin na nahihirapang tumayo dahil sa sakit ng paa na saktong tumama pa sa bato. Hindi naman alam ni Magda kung anong kanyang gagawin. Kung siya lamang mag-isa, ay kayang-kaya niyang tumakas mula kay Pablo. Ngunit inaalala niya si Maylin. Batid niyang kapag iniwan niya ito, ay maaari itong patayin ni Pablo. Ilang saglit pa biglang lumitaw si Pablo mula sa ilalim ng lupa. Nasa tapat mismo ni Maylin at ginapos niya ang isang kamay sa liig ng babae at itinutok dito ang mahaba niyang kamay. Sige, subukan mong umalis, Magda. Dahil isang hakbang mo lang, hindi ako magdadalawang isip na patayin ang babaeng ito. Saad ni Pablo na may pananakot. Huwag mo siyang pakinggan, Magda! Umalis ka na! Pagsabat naman ni Maylin, sinaway naman ito ni Pablo at sinabihang manahimik na lang. Gagawin mo ba talaga yan sa ina ng anak mo, Pablo? Ha? Sigaw ni Magda na patuloy pa ring naguguluhan sa kung ano ang kanyang dapat gawin. Wala akong pakialam. Kilala mo ko, Magda. Kapag sinabi ko, ginagawa ko. Kaya ngayon mamili ka. Papatayin ko ang babaeng ito o sumama ka sa akin. Muling tanong ng masamang abwak na si Pablo. Dahil doon, wala nang nagawa pa si Magda kundi ang sumuko kay Pablo. Kilala niya kasi ito. Kapag may sinabi ito ay ginagawa talaga nito. Ayaw niyang mapahamak ang kaibigan. Paano na lang si Carlo kung sakaling patayin nga nito si Maylin? Hindi kakayanin ng konsensya niya na may mapahamak na tao dahil lang mas inisip niya ang kanyang sarili. Samantala, patungo si Larikson sa opisina ng amo na si Yue Cheng para ipakita ang listahan ng mga umuorder sa kanila at magpapirma ng mga kailangan nitong pirmahan para pagkatapos noon ay makakauwi na siya. Nang nasa harap na siya ng pintuan ng opisina nito, kumatok muna siya bilang paggalang sa privacy nito. Ngunit walang sumasagot at nagbubukas ng pintuan. Nakailang katok pa siya, ngunit wala talaga. Kaya naman napagdesisyonan niyang buksan na lang ang pintuan at sakto at bukas ito. Subalit ng pagbukas niya ng pintuan ay isang kagimbal-gimbal ang bumungad sa kanya. Ang kanyang Chinese na amo na si Yue Cheng, nakahandusay sa sahig na puno ng saksak ang katawan. Dali-dali niya itong nilapitan at nabitawan niya na nga ang mga hawak niyang papel. Sir Cheng, ano ang nangyari sa inyo? Sino ang may gawa nito? Sambit ni Larikson
na nakaluhod sa harapan ng nag-aagaw buhay na amo. Si Rigor. Iyon lamang ang huling nasambit nito at saka nawala ng buhay. Hindi naman makapaniwala si Larikson. Kung hindi siya nagkakamali, ang katrabaho niyang si Rigor ang posibleng pumatay kay Yue Cheng. Hindi niya akalain na magagawa iyon ni Rigor. Nang may masmasan ng kaunti, ay dali-dali siyang lumabas ng silid na yon. Subalit isang hakbang pa lamang nang makalabas siya, ay may mga pulis na siyang nasalubong kasama si Rigor. "Ayan o, hulihin ninyong taong yan!" Wika ni Rigor na itinuturo si Larikson. "Positibo sir, patay na ang biktima," sabi pa ng isang pulis na pumasok sa loob. Suminyas naman ang isang pulis na namumuno sa mga pulis na naroon sa kanyang mga kasama. Agad-agad namang hinawakan ng dalawang pulis si Larikson sa magkabilang kamay nito. "Teka, bakit niyo ako hinuhuli? Anong kasalanan ko?" Nagtatakang saad ni Larikson. "Sa presinto ka na lamang magpaliwanag, sir," wika naman ng isang pulis. "Sandali lang. Kung iniisip niyo na akong pumatay kay Sir Yue Cheng, nagkakamali kayo. Hindi ko magagawa yun. Kararating ko nga lang din dito eh. At ayan na yung nadatnan ko. Pero buhay pa siya nung maabutan ko at sinabi niya sa akin kung sinong pumatay sa kanya. Huwag niyo kong hulihin, sir, dahil wala akong ginagawang masama." "Ang taong yan, siya ang itinuro ni Sir Yue Cheng bago siya mamatay. Bakit hindi siyang hulihin ninyo?" Dagdag pa ni Larikson. "Huwag ka nang mag-imbento ng kwento, Rex. Kitang-kita naman oh. Ikaw ang huli niyang kasama nang mamatay siya. At halatang nagmamadali ka kaninang umalis. Bakit? Para makatakas ka? At ngayon idadamay mo pa ako? Ganyan ka na pa talaga kadesperado ha?" Pagtatanggol ni Rigor sa kanyang sarili. "Sinungaling ka! Ikaw ang pumatay sa kanya!" Galit na wika ni Larikson. "Bitawan niyo ako!" Biglang tumalsik ang dalawang pulis na humahawak kay Larikson na ikinagulat naman ng mga ito. Tumakbo si Larikson palayo roon, ngunit agad itong binaril ng pulis. Subalit nagtaka ang mga ito nang tila hindi man lang tumagos sa balat ni Larikson ang bala ng baril, gayong kitang-kita nila na tinamaan ito. Hindi siya tinatabla ng bala. Paano nangyari yon? Napatanong na lang ang pulis sa kanyang sarili. "May samaligno talagang taong yan, sir. Kaya dapat niyo talaga siyang hulihin." Pagsabat ni Rigor, pagkuway palihim itong ngumiti at wala na siyang problema. Si Larikson na ngayon ang pinagbibintangang pumatay kay Yue Cheng na dapat sana ay siya. Nang mapatay niya si Yue Cheng, ay agad-agad siyang lumabas ng opisina nito dahil sa takot na may makakita sa kanya. Ngunit nang makalayo-layo na siya, nakita niya si Larikson na tila papunta sa opisina ng kanilang amo. Doon siya nakabuo ng isang plano na si Larikson ang palabasin na pumatay kay Yue Cheng, at dali-dali siyang lumabas ng factory at sakto ay may napadaan na mga pulis doon, at doon siya nagsumbong at agad din namang kumilos ang mga ito. Humahangos na tumigil si Larikson galing sa pagtakbo. Hindi pa siya pwedeng umuwi. Kailangan niya munang mapagbayad si Rigor sa ginawa nito sa kanilang mabuting amo. Mahigit 2 oras siyang naghintay at sa wakas ay natatanaw niya rin si Rigor na naglalakad. Doon kasi ito madalas na dumadaan tuwing umuwi sa kanila. At nang malapit na ito ay saka na lamang lumabas si Larikson mula sa pinagtataguan nitong puno. Baka sa mukha ni Rigor ang kaba, ngunit naroon pa rin ang kanyang tapang na harapin si Larikson. "Imbis na harangan mo ko rito, bakit hindi ka na lang sumuko para naman mapabilis ang sentensya mo?" Matapang na wika ni Rigor. "Bakit hindi ikaw ang sumuko? Tutal, ikaw naman ang tunay na pumatay kay Sir Cheng. Alam nating dalawang totoo. Kaya gusto kong tanungin sa'yo, bakit mo yun nagawa sa kanya? Bakit mo siya pinatay? Naging mabuti siya sa atin, tapos yun pang igaganti mo?" Pasigaw na saad ni Larikson. "Sa'yo oo,
naging mabuti siya. Pero sa akin hindi. Mas matagal na akong nagtatrabaho sa kanya kaysa sa'yo. Pero ano, mas pinili ka pa rin niya para sa posisyon na dapat sana'y para sa akin. Mariing wika ni Rigor. Dahil lang doon, dahil lang sa posisyon na yon, kaya mo siya nagawang patayin? Anong klaseng tao ka? Kung gusto mo ng posisyon na yon, sana nagsabi ka na lang. Dahil kaya kong ipagparaya ang posisyon na yon para wala lang gulo. Pero ang hindi ko maintindihan kung bakit nagawa mong pumatay ng tao para lang sa mababaw na dahilan. May pagkamariin na saad ni Larikson. Gustong gusto na niyang saktan si Rigor, pero pilit niyang pinipigilan ang kanyang sarili. Sumuko ka, Rigor. Aminin mo na ikaw mismong pumatay kay Yue Cheng. Pagbayaran mong ginawa mo sa loob ng kulungan. Dahil kung hindi, ako mismong maniningil sa'yo. Hanggat maaari ayaw kitang saktan, Rigor. Dahil may pamilya ka rin. Pero dahil pumatay ka ng tao at ako pang pinalabas mo na may sala, hindi ko masisiguro ang buhay mo. Hindi ka ba naawa sa pamilya mo? May asawa at anak ka rin. Ngayon kung ako mismong kukuha ng buhay mo, paano ang pamilya mo? Ikaw rin mismo ang nagsabi, hindi ako pangkaraniwan. Hindi ako tinatabla ng mga patalim. Kaya hanggat maaga pa, sumuko ka na. Mahinahong wika ni Larikson, ngunit naroon pa rin ang kanyang galit dito. Natahimik naman ang bahagya si Rigor. Pagkuway na paluhod ito at unti-unting nagsilandasan ang mga luha. Bigla kasi itong nakaramdam ng pagsisisi sa kanyang ginawa dahil sa mga sinabi ni Larikson. Naalala niyang kanyang mag-ina. Paano na lang kung mamamatay siya o patayin siya ni Larikson? Mas gugustuhin pa niyang makulong. Ang mahalaga ay buhay siya. Patawarin mo ko, Rex. Nagawa ko lang talaga yun dahil sa inggit ko sa'yo. Nilamon ako ng inggit. Nagpadaig ako sa galit na nararamdaman ko dahil pakiramdam ko kasi parang baliwala lang ako kay Boss Cheng. Dati naman, ako yung ginagawa niyang katiwala kapag wala siya. Pagkatapos nung dumating ka, nagbago lahat ng yun. Susuko na ako, Rex. Aaminin ko na ako ang pumatay. Nang makauwi si Larikson sa kanilang bahay, nagtaka siya dahil masyadong tahimik ang paligid. Tila hindi siya sanay na ganoon ang sitwasyon. Wala ang kanyang asawa at anak. Nilibot niya ang buong bahay ngunit wala talaga. Hindi niya maintindihan pero bigla siyang nakaramdam ng kaba. Naalala niya bigla si Pablo. Paano kung kinuha nito ang kanyang mag-ina? Paano kung sinasaktan na nito si Magda at Kenzo? Kung ano-ano na lang ang pumapasok sa isipan ni Larikson. Ilang oras pa siyang naghintay dahil baka may pinuntahan lang ang mga ito. Pero hanggang sa gumabi na ay hindi pa rin dumadating ang mga ito. Nag-alala na talaga siya at hindi na siya mapakali. Lakad dito, lakad doon na ang kanyang ginagawa. Hindi naman niya alam kung saan siya pupunta dahil hindi niya rin alam kung nasaan ang mga ito. Ilang saglit pa habang naghihintay siya sa may tapat ng pinto ay may isang tao ang biglang sumulpot sa harapan ng gate ng kanilang bahay. Nagtaka si Larikson. Saglit niya pa itong tinitigan. Pagkuway may bigla na lang itong binatong papel na binilog-bilog pa. Pagkatapos ay umalis na rin. Dinampot naman ni Larikson ang papel na yon at tiningnan kung anong nakasulat. Nagulat siya sa laman ng sulat na yon. Nakasaad doon ang sulat na galing kay Pablo. Na kung nais pa raw ba niyang makita ng buhay ang kanyang mag-ina, ay pumunta lamang siya sa lugar na sinasabi nito sa sulat. Napakuyom ng kamao si Larikson. Kung babasaging baso lamang ang papel na yon, ay malamang ay nabasag na dahil sa tindi ng pagkakuyom niya sa kanyang kamao. Tama nga ang kanyang hinala. Hawak nga ni Pablo ang kanyang mag-ina.